Guys, good morning. Dito tayo sa Kabukiran. Yan. Ang ganda dito guys sa bukid. Yan guys, may unit tayo ngayon na gagawin. R180 diesel. R180 diesel na double balancer. Yan, tara guys. Punta natin yung ating unit na gagawin. Yan, ganda dito guys. Aliwalas, malamig. Ang ganda ng palay. Tara, punta natin yung unit na ating gagawin. Yan, medyo maputik. Itong unit na to guys ay ginagamit nila sa patubig. Yung pinapagawa sa ating makina. Guys, tuyo na naman. Kailangan na naman ng patubig. Kasi nga kapag pinabayaan natin matagal siyang walang tubig guys, nagbibitak-bitak yung lupa. Mas mahirap siyang patubigan guys kapag nagbitak-bitak yung lupa. Yan guys, yung makina natin na gagawin yun. Tara, puntahan natin. Guys, sarap dito sa bukid guys. Yan, ito yung unit guys. Ito yung ating gagawin ngayong araw. R180 diesel na double balancer. Problema daw nito guys ay mahirap paandarin. Nahirapan yung nagpapaandar. Yan guys. Turo ko sa inyo kung anong naging problema nitong ganito. Baka mangyari to sa inyo guys, sa inyong makina. Baka ma-encounter nyo yung ganitong sitwasyon, yung kapag pinapaandar natin ay may compression pa rin. Kahit ginamit na natin tong compression release nya, meron pa rin siyang compression. Yan. Tara guys, open muna natin tong bonnet cap ng ating R180 diesel. Yan, ito yung unit natin. Yan yung takip. Ito yung R180 diesel na double balancer. Magandang klase ito guys na R180. Yan. Tara, buksan muna natin yung likod. Guys, yung nut, gamitan natin siya ng 13 na sakit para makalas natin. Yan, bukas na yung ating bonnet cap. Baka ma-encounter nyo to guys. Papaandar kayo kahit naka compression release na, may compression pa rin. Guys, tanggalin muna natin tong fuel line. Kahit ito na lang sa may bandang ilalim. Tanggalin muna natin.
matigas, mahirap mag isang kamay guys. Tanggalin muna natin. Tanggalin natin tong kanyang rocker arm tsaka itong kanyang push rod. Tapos luwagan natin tong mga nut. Gamit tayo ng 19 socket tsaka extension guys. Kalasin natin tong cylinder head. Guys, itapon muna natin yung kanyang tubig para hindi na maghalo sa langis bago natin kalasin yung cylinder head. Hintayin lang natin guys. Yan. Pwede na natin kalasin. Baka ma-encounter nyo to guys, yung umaandar naman yung inyong makina pero mahirap siyang paandarin kasi nga kahit ginagamitan na natin siya ng compression release, may compression pa rin. Kapag ganun guys, mahirap talaga siyang paikutin. Medyo mabigat siyang paikutin guys. Tanggalin na natin tong cylinder head. Yeah. Yan guys, maganda pa naman yung mga lapat ng kanyang barbula. Yan guys, kalasin muna natin itong kanyang mga barbula. Yan. Papakita ko sa inyo kung ano ang naging problema nito. Bakit siya ay may compression pa rin kahit naka compression release na tayo. Yan guys, ito nga pala yung problema nitong R180 diesel na to na double balancer. Yan, ito yung problema niya guys. Yan guys, oh. Busarsar na yung kanyang exhaust valve. Itong intake hindi pa naman gaano guys. Yan. Yan ang problema niyan guys. Kahit ginamitan na natin siya ng compression release, may compression pa rin siya. Kasi nga hindi niya na masyadong naabot itong exhaust valve para itulak guys. Yan, kung umabot man siya dyan, kaunting-kaunti na lang. Kaya kahit paano napapaikot pa rin natin yung ating bulante. Pero talagang mabigat guys kapag makinitahan natin. Yan, ito yung naging problema niyan guys. Palitan lang natin siya ng barbula. Yan, problema pa natin, hindi natin siya mailabas basta-basta. Kaya gamitan pa natin siya ng sander. Putulin na lang natin yan guys. Kasi nga sikip na siya sa valve guide. Ayan guys, oh. Kasi nga siya ay nabusarsar na. Yan, oh. Yan. Yan, kung ma-encounter nyo to guys, check nyo lang tong barbula. Tsaka isa pang dahilan yan guys, check nyo din tong compression release nya. Baka busarsar na rin at hindi na umabot sa exhaust valve
para itulak guys. Yan, ito lang naman yung malimit na problema nito guys, kapag may compression pa rin siya. Yan, minsan guys, kapag nagpalit din tayo ng gasket, yan, ang papalagay natin ay makapal, isa pa rin yun guys, halos hindi niya kayang abutin ng compression release yung exhaust valve natin, kaya may compression pa rin siya. Yan guys, yan, check nyo lang to guys, itong bonnet cap nya, yan, ito yung compression release, tsaka yung barbula, tsaka itong gasket, baka sobrang kapal naman ng nailagay kaya hindi siya umabot doon sa exhaust valve para itulak, para mawala yung compression nya. Yan guys, pinabilhan na pala natin to ng pyesa. Yan, bali dalawang barbula na pinabili natin, tsaka ito guys, matik yan. Palit na tayo ng head gasket para sure ball na hindi maghalo yung tubig sa langis. Na pala siya ditong gasket, dinikitan lang siya ng mighty gasket, hindi siya nilagyan ng gasket dito guys. Importante guys, may gasket din para iwas tagas yung ating makina. Yan, yan, ganito lang yung gawin nyo guys. Mas maganda to may gasket para iwas tagas. Hindi na nila nilagyan ng gasket guys. May nabibili namang buo nitong gasket dito sa bonnet cap. Kaya kung tinatamad kayong gumawa, bili na lang kayo ng bago. Mura lang naman to guys yung gasket nito. Yan guys, iuwi ko muna to sa bahay para putulin na lang natin tong barbula para mailabas natin dito sa valve guide, kasi nga busarsar na talaga oh. Yan oh, nabusarsar na talaga siya. Yan guys, ituro ko rin sa inyo yung isa pang dahilan kung bakit minsan yan nga, pag na-encounter nyo to guys, may compression pa rin kahit kayo ay naka compression release na. So guys, ito yung kanyang rocker arm. Kapag busarsar na to guys, yan, kapag busarsar na tong rocker arm nya, ganun din ang issue, may compression pa rin siya. Yan, okay pa naman tong rocker arm nya guys. Yan, ito lang talaga yung naging problema, yung barbula. Yan. Yan guys, kapag na-encounter nyo to, check nyo lang tong rocker arm, check nyo tong barbula, check nyo rin tong compression release. Yan, tsaka dito yung gasket. Yan lang naman yan guys. Sana makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Tara, iuwi ko muna tong cylinder head. Yan guys, tanggalan natin yung kanyang mga barbula, palitan na natin ito ng bago guys. At naikabit na nga natin, naikabit ko na yung bagong head gasket. Palitan na rin natin siya ng bagong barbula.
Yan, nahigpit ko na rin guys. Kabit na lang natin yung push rod, tsaka tune up na lang natin. Yan guys, okay na, na-tune up ko na. Kung maitatanong nyo guys kung bakit naman nabusar-sar yung ating barbula, yan yung mga barbula natin, kung bakit nabusar-sar, isang dahilan yan guys, malaki na masyado yung clearance ng ating rocker arm. Kaya kailangan nating i-tune up guys, yung tama lang yung kanyang clearance. Pwede naman kayong gumamit ng failure gauge 8-12, pwede naman yun guys. Kaya lang sa ganitong R180 China, hindi na ako gumagamit ng failure gauge kasi kabisado ko na yung kanyang clearance. Yan, okay na yung kanyang clearance guys. I-tune up ko na. Tsaka check nyo rin pala itong inyong rocker arm support. Isa pang dahilan yan guys kaya nabubusar-sar tong ating barbula, kasi nga ito ay masyado ng luwag itong ating rocker arm support, yung pin nya dito. Yan guys, kaya medyo yung clearance nagbabago. Kaya kailangan check nyo guys itong rocker arm support, yung pin nya, tsaka itong rocker arm bushing. Walang play itong ating rocker arm dito sa rocker arm support. Pwede na natin tong takipan. Hindi na nga pala natin mapaandar kasi nga wala sa base. Yan guys, yun lang naman ang naging problema nito. Itong makina na to guys, R180 na double balancer. Guys, at okay na ulit yung ating R180 diesel na double balancer. Please paki-follow nyo naman po yung aking Facebook page, tsaka i-subscribe nyo na rin guys yung aking YouTube channel. Maraming salamat po.